Pagdating sa Meron, naging usap-usapan ng bundok ng mga kagamitan na dala nila Eugene na nagmula sa dungeon. Gulat na gulat ang mga mangangalakal, paano ang isang kabalyero lang ay nakakuha ng ganito karaming kayamanan. Dinala ba talaga ito ng isang tao lang? Tanong ng mga usisero. Dito na pumasok si Raban. Ahem, tama kayo, lahat ng ito ay galing kay Sir John Eugene. Pagmamalaki niya. Agad namang kumalat ang tsismis. Si Eugene na raw ang kabalyerong pumutol sa ulo ng troll habang buhay pa ito. Mabilis talagang lumaki ang kwento kapag usapang bayani na ang paksa. Dahil sa dami ng dala ni Eugene, personal na siyang hinarap ni Billmore, ang head ng tanyag na Phelan Trading Company. Bilang isa sa pinakamalaking kumpanya sa Meron, garantisadong hindi madadaya ang ating bida. Habang tuloy-tuloy ang daldal ni Billmore tungkol sa kanilang prestige at history, napagtanto ni Eugene na tama ang naging desisyon ni Partek. Sa isang taong gaya ni Eugene na walang alam sa mga koneksyon ng mga tao, ang pagkakaroon ng ganito kalaking trading company bilang partner ay isang malaking kalamangan. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa proteksyon at impormasyon sa loob ng Kingdom of Kaler. Nagsisimula pa lang ang negosasyon. Todo alok si Billmore ng pinakamataas na presyo at exclusive contract para makuha ang tiwala ni Eugene. Pero sa gitna ng kanilang usapan, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may dalang kakaibang awtoridad. Sino sa inyo si Sir Eugene? Malamig na tanong nito. Agad na kinabahan si Partek. Ibinulong niya kay Eugene na ang lalaking dumating ay si Sir Grail, ang secretary na direktang nagtatrabaho sa ilalim ng deputy manager. Sa madaling salita, mas mataas ang rangko niya kay Billmore. Babala ni Partek, mukhang gusto nitong agawin ang deal para makuha ang mga dungeon byproduct sa mas mababang presyo. Sinubukan ni Billmore na lumaban. Sir Grail, nasa gitna na kami ng negosasyon para sa isang exclusive contract. Depensa niya, pero hindi natinag si Grail. Tumabi ka Billmore. Huwag kang lumaban sa taong hindi mo kayang talunin, buwelta nito. Wala pang pirmadong kontrata, kaya para kay Grail, fair game pa ang lahat. Hinarap ni Grail ang ating bida. Mukhang mabilis talagang kumalat ang balita sa buong daungan ng Meron. Alam na ni Grail ang tungkol sa Troll Slayer na nagdala ng bundok ng yaman mula sa Terwin territory. Sa tingin ni Grail, isang madaling biktima lang si Eugene na pwedeng takutin ng kanyang posisyon. Masyadong mapangahas si Grail. Sa harap ni Eugene, hindi lang niya minaliit ang mga dungeon byproducts, kundi tinawag pa niya itong isang newbie tactic para lang mapataas ang presyo. Isang pilyong kabalyero na may pambihirang lakas at walang alam sa negosasyon, isip ni Grail habang pinaplano kung paano niya huhubaran ng yaman ang ating bida hanggang sa buto. Inutusan niya si Eugene na iwanan ang mabahong lugar ni Billmore at sumama sa kanya para makipag-contract sa mismong deputy manager. Pero bago pa siya makatapos sa kanyang kayabangan, isang biglang pagbabago ang naramdaman sa hangin. Biglang bumigat ang atmosfera. Nakaramdam si Grail ng isang klase ng pressure na hindi niya kailanman naranasan. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsisigawan na tumakas. Sa isang iglap, ang mapagmataas na secretary ay biglang naging tupa sa harap ng isang lobo. Nanginginig na nagpakilala muli si Grail, pilit na binabawi ang kanyang kabastusan. Pero hindi siya tinantanan ni Eugene. Sa bawat tanong ng ating bida, anong oportunidad? Mas magandang kontrata. Ang deputy manager mismo, ay tila ba lalong sumasakal ang leeg ni Grail sa takot. Hindi na nakayanan ni Grail. Sa sobrang takot na baka hindi na siya makalabas ng buhay, humingi siya ng tawad ng paulit-ulit bago mabilis na nagtatakbo palabas. Iniwan niyang tulala si Billmore at ang ating bida. Mukhang mali ang kinalaban ng secretary na ito. Sa lungsod ng Meron, si John Eugene ay hindi lang basta kabalyero. Siya ang bagong bangungot ng mga mapagsamantalang mga ngalakal. Akala ni Billmore, sinalba siya ni Eugene dahil sa pagkakaibigan. Sir Eugene, nakakaiyak ang iyong katapatan, sigaw niya habang halos lumuhad sa harap ng ating bida. Sa paningin ni Billmore, tinanggihan ni Eugene ang makapangyarihang deputy manager dahil lang sa kanya. Pero ang totoo, wala lang talagang pakialam si Eugene sa drama ng opisina nila. Dahil sa utang na loob, nangako si Billmore ng 100% unwavering support. Kahit ano, sabihin niyo lang. At dahil dyan, nakuha ni Eugene ang kailangan niya, isang tapat na tauhan sa mundo ng komersyo. Inutusan niya agad si Billmore na simulan ang trabaho. Ngayon din,
Walang paligoy-ligoy. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, hindi natuwa ang deputy manager sa balitang dala ni Grail. Pero imbes na magalit, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Honor at pride. Sa tingin niya, iyon lang ang dahilan kung bakit tumanggi si Eugene. Para sa mga mangangalakal na pera ang kapangyarihan, madali lang daw pasunurin ang mga pulubing kabalyero. At dahil alam nilang wala pang maayos na kabayo ang ating bida, naghanda ang deputy manager ng isang regalo. Isang regalo ng napakaganda para tanggihan ng isang pulubing kabalyero. Habang nag-iisip ng plano ang deputy manager, si Eugene naman ay may sariling diskarte. Inutusan niya si Fellid na manatili sa Meren para asikasuhin ang pagbebenta ng lahat ng byproducts na nakukuha niya. Hindi matanggap ni Fellid na may iwan na naman siya. Bakit po? Kulang pa ba ang galing ko para sumunod sa inyo? Desperadong tanong ng binata. Akala niya wala siyang silbi dahil hindi siya marunong humawak ng espada. Pero dito natin makikita ang kakaibang karunungan ni Eugene bilang isang leader. Tinanong ni Eugene ang bata, ano ba ang papel ng isang retainer? Sagot ni Fellid, ito ay ang pagsuporta sa kabalyero sa laban at sa pang-araw-araw na buhay. At doon pumasok ang special mission ni Eugene. Tama, ang misyon mo ngayon ay suportahan ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-iipon ng yaman mula sa ating mga nakukuha. Pinagkatiwala ni Eugene si Fellid kay Billmore para matuto ng pasikot-sikot ng negosyo. Pero may bitbit na pangako ang ating bida, kapag nakapag-ipon na tayo ng sapat na pondo, ituturo ko na sa iyo ang sining ng espada. Balang araw, kailangan mo rin akong suportahan sa gitna ng bakbakan. Dahil dito, nagliwanag ang mukha ni Fellid. Hindi lang siya basta naiwan, siya ay binigyan ng tungkulin na siya lang ang makakagawa. Ngunit pag-alis nila sa trading company, isang malupit na katotohanan ang sumampal sa ating bida. Ang bilis talagang mawala ng pera. Bulong ni Eugene. Kahit pinakakunting kailangan lang ang binili nila para sa susunod na dungeon raid, simot agad ang kanilang bulsa. Maging ang kaluluwa ni Miriam ay tila nahulog sa lungkot dahil sa manipis na pitaka. Eugene, mababalik naman natin ito agad, di ba? Habang tinititigan ni Eugene ang plate armor, doon niya nalaman ang katotohanan. Para sa mga ordinaryong kabalyero, ang armor na ito ay hindi lang gamit, ito ay isang pamanang kayamanan na ipinapasa sa bawat henerasyon. Mahal ba yan? Tanong ni Eugene. Sagot ni Partek, hindi lang ito mahal, ito ang pangarap ng bawat mandirigma. Pero bago pa man mangarap si Eugene, isang balita ang yumanig sa Meren. Isang roamer horde ang sumusugod mula sa silangang kagubatan. Halos hindi na raw ito mapigilan ng mga lokal na guilds. Akma sanang aayaw si Eugene, pero dito na pumasok ang payo ni Raban. Ito na ang pagkakataong hinihintay nila. Dahil ito ay isang roamer hunt sa labas ng dungeon, walang commission fees. Walang transport costs. At dahil nasa Meren sila, ang lungsod ng mga mangangalakal, lahat ng loot at byproducts ay mabibenta sa pinakamataas na presyo. Sa madaling salita, isang malaking bundok ng ginto na naglalakad. Tara na, walang dahilan para mag-atubili, sabi ni Eugene. Pero bago sila makaalis, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanila. Hingal na humarang si Grail. Hindi para manggulo, kundi para iabot ang regalo ng deputy manager. Isang warhorse. Pero hindi lang ito basta-bastang kabayo. May makintab itong itim na buhok na parang seda, at mga muscle na tila hinubog para sa digmaan. Isang thoroughbred na may sariling pedigree, ang Rolls-Royce ng mga kabayo. Napangisi na lang si Eugene. Isang regalo mula sa deputy manager. Isang elite warhorse para lang sa pasasalamat. Hindi man lang kumurap ang ating bida, pero si Grail, halos maihina sa takot nang makita ang matatalas na mata ni Eugene. Sabihin mo sa kanya, salamat, maikling sagot ni John Eugene bago niya pinaharurot ang kanyang bagong kabayo. Sa bilis ng itim na thoroughbred na ito, naiwan sina Partek at Raban na nagkandara pa sa pagtakbo. Hoy, ano pang tinitingin-tingin mo? Habulin natin siya, sigaw ni Partek. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila mahabol ang bilis ng kabayo. Pagdating sa Eastern Outer Forest, bumungad ang isang madugong eksena. Isang grupo ng goblins ang abala sa pagkain ng isang tao, pero bago pa sila makanguya, isang itim na anino ang dumaan. Sa isang iglap, tumba ang lahat habang nakasakay pa rin si Eugene.
Walang awang pinagpapatay ng ating vampira ang bawat halimaw na makita niya habang nagpapatuloy sa pag-arangkada. Napansin ni Miriam na masyadong malaki ang scale ng atake na ito. Eugene, kung abot na sila hanggang dito, baka patay na ang karamihan sa mga guild members na nasa frontline. Babala ng espiritu, pero sa halip na mag-alala, isang malamig na ngiti ang sumilay kay Eugene. Magandang balita yan. Ayoko rin namang may kaati-salot, sagot ni Eugene. Pagdating sa dulo ng kagubatan, bumungad kay Eugene ang isang madugong labanan. Ang mga orcs at ang mga sundalo ng Meron ay nagbabanggaan na sa gitna ng putikan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang knight na sumisigaw ng kanyang panunumpa, "Hindi kayo makakaabante hanggat hindi niyo ako pinapatay." Pero sa kasamaang palad, natumba ang kanyang kabayo at naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kawan ng mga halimaw. Ito si Madrika, ang self-proclaimed na kabalyero ng hustisya. Pero ang kanyang hustisya ay tila mauuwi sa trahedya nang palibutan siya ng mga dambuhalang orcs. Tulong! Sigaw niya habang nakatingin sa kamatayan. Ngunit bago pa man tumama ang mga palako ng orcs, isang itim na anino ang dumaan. Sa isang iglap, tumba ang lahat ng orcs na nakapaligid kay Madrika. Iniligtas siya ni Eugene nang walang kahirap-hirap. Umiiyak sa tuwa si Madrika habang nagpapasalamat. "May utang na loob ako sa iyo. Ano ang iyong pangalan, sir?" Pero gaya ng inaasahan sa ating bida, wala siyang oras para sa drama. "Mahalaga ba ang pangalan ko ngayon? Mawawala ng saysay ang lahat kung mamamatay ka rito." Para kay Eugene, trabaho lang ito. Pero para kay Madrika, ito ang simula ng isang alamat. Pagbalik sa lungsod ng Meron, naging usap-usapan agad ang naganap. Sa gitna ng tavern, binuo ni Madrika ang kwento ng kanilang tagumpay. Daan-daang goblins ang sumugod na parang mga langgam. Pero lumaban kami hanggang sa huli. At sa gitna ng krisis, may isang kabalyerong pumatay sa mga halimaw ng walang awa. Siyempre, isinama pa ni Madrika ang sarili niya sa pagpupuri. Pero isa lang ang gustong malaman ng lahat, sino ang kabalyerong yun? Nasa sabik na ba kayong malaman? Ang pangalan niya ay John Eugene, pagmamalaki ni Madrika. Sa isang sandali, natahimik ang buong Meron. Han Eugene, hindi ba siya rin ang kabalyerong tumalo sa dungeon sa Terwin Territory? Umualingaw ang pangalan ni John Eugene sa bawat sulok ng Meron. Binunot niya ang gulugad ng isang buhay na troll. Iniligtas niya ang ating lungsod. Sigaw ng taong bayan. Para sa kanila, siya ang bayani ng Meron. Pero sa loob ng opisina ng mayor, ang kasikatan ni Eugene ay hindi isang dahilan para magdiwang, kundi isang banta na kailangang kontrolin. Kilalanin si Louis Palin, ang kasalukuyang mayor ng Meron at dating representante ng Palin Trading Company. Kasama niya ang kanyang maganda ngunit mapanganib na apo, si Prechella. Nag-aalala ang mayor dahil habang sumisikat si Eugene, lalo itong nagiging mahirap pasunurin. Pero si Prechella, may ibang plano. "Hayaan niyo siyang sumikat, lolo," sabi ni Prechella nang may malupit na ngiti. Dahil kung gaano kataas ang kanyang lipad, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Pero hindi lang ang pag-control kay Eugene ang habol nila. May mas malaking ideya si Prechella. Sa likod ng pagiging tagapamahala ng byproducts, natuklasan ni Prechella ang isang lihim na yayanig sa buong rehiyon. Ang binatang si Fellid ay ang hidden illegitimate child ng makapangyarihang Terwin family. Ang pamilyang dating pinagsilbihan ni Eugene. Dito na nabuo ang kanilang teorya. Sa tingin nila, kaya nagpapayaman si Eugene sa pamamagitan ng pagbebenta ng kagamitan para sponsoran ang pag-akyat sa trono ng binata. Kung makukuha ni na Prechella ang kontrol kay Fellid, ibig sabihin ay hawak na rin nila ang magiging susunod na head ng Terwin family. Isang alyansa na magbibigay sa kanila ng walang hanggang kapangyarihan. Dahil sa heroics ni Eugene, may dahilan na ang mayor ng Meron para padalhan siya ng regalo. Pero alam nating lahat na sa lungsod ng mga mangangalakal, walang regalo, na walang kapalit. Gaya ng naisip ni Prechella, ang taong nauuhaw ay kusang lalapit sa tubig. At siya ang naghukay ng balon na yon, naghihintay na uminom ang ating bida ng walang pag-aalinlangan. At heto na siya. Pumasok si Eugene sa opisina ni Prechella, suot ang kanyang bagong kagamitan. Isang baluti na kasing itim ng gabi at kasing kinang ng mga bituin. Maging ang tusong si Prechella ay napatitig. "Maligayang pagdating, bayani ng Meron, Sir John Eugene," bati niya.
Sa isip ni Pretchella, nakikita niya ang isang magandang individual na may kakayahang pumatay ng troll gamit lang ang mga kamay. Isang klase ng kabalyero na hindi pa niya nakatagpo noon. Pero bilang isang negosyante, kailangan niyang makuha ang atensyon ni Eugene sa pamamagitan ng katayuan at kapangyarihan. Ipinagmalaki ni Pretchella ang regalong plate armor mula sa mayor. Hindi lang ito basta bakal, ito ay gawa mula sa pinakamahusay na workshop sa Meren. Pinagsamang Elsec iron at ogre bones. Isang espesyal na forging technique na nagbibigay dito ng tibay na maging ang pangil ng dragon ay mahihirapang butasin. Suot ang pinakamahal na baluti sa buong Meren, hinarap ni Eugene si Pretchella at nagpasalamat. Aasahan ko ang tibay nito sa susunod na dungeon, wika ni Eugene. Nagpasalamat din siya sa masarap na pagkain at tuluyan para sa kanyang mga mercenaries. Para kay Pretchella, ito na ang perpektong timing. Akala niya ay lumalambot na ang ating bida para sa kanyang alok. Habang dahan-daang binubuksan ni Pretchella ang kanyang panukala, ang bitag na magtatali kay Eugene sa Pill and Trading Company, isang hindi inaasahang galaw ang ginawa ng ating vampira. Sige na, dahil busy akong tao, aalis na ako, maikling sagot ni Eugene. Halos malaglag ang panga ni Pretchella. Ano, aalis na agad? Hindi man lang pinatapos ang speech niya. Akala ni Pretchella ay siya ang may hawak ng tali, pero si Eugene ay parang hanging dumaan lang. At para lalong asarin ang tusong negosyante, nag-iwan pa si Eugene ng isang huling hirit. Sinabi niyang ang contract nila ay para lang sa byproducts ng Terwin Dungeon. At dahil ang focus niya sa susunod na raid ay ang pag-collect ng mana crystals para sa sarili niya. Baka ito na ang huli nilang pagkikita. Paalam, sabi ni Eugene nang walang lingon likod. Desperadong napasigaw si Pretchella ng sandali lang. Akala ni Eugene ay makakaalis siya ng ganoon lang kadali. Hindi nagpatalo si Pretchella. Pinigilan niya ang ating bida bago pa man ito makahakbang palabas. Sir Eugene, huwag ka nang magpa-inosente. May limitasyon ang pagdededma mo sa amin, malamig na banta ng dalaga. Dito na pinamuka ni Pretchella ang kanilang binigay. Ang pinakamahal na full plate armor sa buong Meren, ang thoroughbred warhorse na may pedigree, ang 5-star hotel, at ang mga mamahaling putahe, lahat ng iyon ay may katumbas na presyo. Ayon kay Pretchella, ang lahat ng dungeon byproducts na ibinente ni Eugene ay hindi man lang sapat para bayaran ang kalahati ng serbisyong tinanggap niya. Sinubukan ni Pretchella na atakihin ang karangalan ni Eugene. Hindi mo ba natutunan na noong pa ang lahat ng bagay sa mundo ay may bayad, tanong niya nang may halong pang-uuyam. At ang pinakamatinding hirit, gagamitin niya ang taong bayan laban sa ating bida. Anong mangyayari kapag nalaman ng mga tao sa Meren, na kasalukuyang humahanga kay Eugene, na ang kanilang bayani ay isa palang walang hiyang kabalyero na hindi marunong magbayad ng utang? Isang nakakahiyang kabalyero na walang dangal. Sa madaling salita, sinusubukan ni Pretchella na sirain ang reputasyon ni Eugene para pilitin itong pumirma sa kontrata. Nagkamali si Pretchella ng kinalaban. Akala niya ay matatakot niya si Eugene sa paniningil at blackmail, pero isang malamig na titig lang ang isinagot ng ating bida. Nakakatawa, simula ni Eugene. Uutusan mo ako sa unang pagkikita natin, tatambakan mo ako ng mga regalong hindi ko naman hiningi, tapos ngayon sisingilin mo ako. Isang hamak na mga ngalakal lang ba ang sumusubok na takutin ako? Sa isang sandali, gumuho ang kumpiyansa ni Pretchella. Ramdam niya ang bagsik ng mga salita ni Eugene na tila mas matalas pa sa anumang espada. Nilinaw ni Eugene ang sitwasyon, may kontrata na siya sa Pill and Trading Company sa pamamagitan ni Billmore, at hanggat binibili nila ang kanyang mga loot, wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pero binalik niya ang banta ni Pretchella. Sige, ipagkalat mo ang gusto mong ipagkalat. Doon mo malalaman kung ano ang tunay na halaga na kailangan mong bayaran, Deputy Manager. Binaligtad ni Eugene ang sitwasyon. Sinabihan niya si Pretchella na ang ginagawa nila ay pinagtulungang apihin ng Pill Company at ng gobyerno ng Meren ang mismong kabalyerong nagligtas sa kanila. Isang malaking iskandalo, at ang huling hirit ni Eugene. Isang sumpa para sa lungsod. Kapag dumating ang susunod na krisis, wala nang kahit isang knight ang tatayo para iligtas ang Meren, huling binitiwang salita ni Eugene bago siya tuluyang lumabas. Iniwan niyang nakatulala at nanginginig si Pretchella. Ramdam ang bigat ng katahimikan sa loob ng silid. Binasag ito ni Partek nang may halong panghihinayang, Deputy Manager,
Pasensya na sa pagiging prangka. Pero sayang. Kung iba lang sana ang naging approach nyo, baka nakabuo tayo ng magandang relasyon. Isang sampal ng katotohanan para kay Pretchella, muntik na niyang mawala ang pinakamalaking asset ng Maren dahil sa kanyang kayabangan. At sa unang pagkakataon, ang mapagmataas na si Pretchella ay yumuko. Sir John Eugene, pakiusap, maghintay kayo. Sa harap ni na Billmore at Partek, inihandog niya ang kanyang pinakatapat na paumanhin. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, pinalabo ng kanyang ambisyon ang kanyang paghusga. Sa isip ni Pretchella, nanginginig siya sa takot at excitement. Sanay siya sa mga kabalyerong kumakawag ang buntot sa harap ng pera at katanyagan. Pero si Eugene, iba siya, masyado siyang mapanganib para paglaruan. Pero bilang isang tunay na negosyante, sumisigaw ang kanyang instinct, hindi niya pwedeng pakawalan ang lalaking ito. Nag-alok si Pretchella ng bagong deal. Mananatili ang kontrata kay Billmore, pero daragdagan ito ng mga special clauses, na pabor kay Eugene. Isang reset sa kanilang relasyon. Wala ng blackmail, wala ng pilitan, purong serbisyo na lang. Humarap si Eugene, suot ang kanyang kumikinang na itim na baluti. Isang malamig na tugon ang binitawan niya, pakikinggan kita. Pero siguraduhin mong napakaganda ng alok na ito. Sa isang pangungusap, itinakda ni Eugene kung sino ang tunay na boss. Sumagot si Pretchella nang may panginginig, salamat sa inyong awa. Tignan mo nga naman ang mundo. Suot ang kanyang kumikinang na itim na baluti at nakasakay sa kanyang kabayong pandigma, si Eugene na ang definisyon ng pinakaastig na kabalyero sa buong mundo. Maging ang espiritong si Miriam ay hindi mapigilan ang paghanga. Pero sa likod ng pormang ito, may mas malalim na tagumpay na naghihintay. Ayon kay Partek, hindi lang pabor ang kontratang nakuha ni Eugene, ito ay legendary tier. Ang Pill and Trading Company ay hindi lang basta tindahan, mayroon silang daan-daang branches sa buong Roman Empire. At ang pinakamatinding clause, binigyan nila si Eugene ng unlimited mediation para sa lahat ng dungeons at labyrinths na hawak ng kanilang kumpanya. Ibig sabihin nito, kahit saang sulok ng imperyo pumunta si Eugene, mayroon na siyang VIP pass sa mga pinakamapanganib at mayamang dungeons. Para kay Partek, mas maganda pa ito kaysa sa pagiging kabalyero ng isang noble house. Akala nila ay isang brilliant push and pull tactic ang ginawa ni Eugene. Pero ang sagot ng ating bida, sinabi ko lang yun kasi nainis ako. Iba talaga ang kamandag ng isang vampirang walang pakialam. Pero sa gitna ng tagumpay, hindi mawawala ang mga ipal. Isang lalaking mukhang rotten potato ang biglang humarang at kinwestiyon ang pagiging kabalyero ni Eugene. Dahil lang ba, balot ka ng iyong baluti, kabalyero ka na? Sa ganda ng mukha mo, baka hindi ka man lang marunong humawak ng espada, pang-uuyam nito. Bago pa man makasagot si Eugene o magwala si Miriam, isang pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Si Camara, pero hindi na siya ang simpleng panganay na anak na nakilala natin noon. Sa pagkakataong ito, siya na ang tumatayong Lord Terwin matapos ang pagpanaw ng kanyang ama. Tawagin mo ako sa anumang nais mo, ani Camara, ang bagong Lord Terwin. Pero agad na napansin ni Camara ang pagbabago sa ating bida. Suot ang kanyang itim na baluti, si Eugene ay hindi na lang basta kabalyero, siya ay mukhang isang tunay na pinuno. Ngunit may masamang balita si Camara. Ang kanyang kapatid na si Vergel, imbes na sumuko matapos ang huling raid, ay kumuha na naman ng mga bagong mersenaryo. At ayon kay Camara, may kakaiba sa mga ito. Ang aura nila ay kasing dilim ng mga mersenaryo na pumatay dapat kay Fellid noon. Mukhang hindi subjugation ang pakay ng mga ito, kundi isang mas malalim na sabuatan. Dahil dito, hiniling ni Camara na si Eugene ang maging commander ng buong party. Isang posisyon na may kapangyarihan, pero puno rin ng panganib. Ngunit bago pa man makasagot ang ating bida, sumingit ang rotten potato guy na nakilala natin kanina. Lord Terwin, kung mamatay ba ang taong ito sa dungeon, ako na ang magiging commander. Pang-uuyam niya, hindi lang niya minaliit si Eugene, kundi tila ipinapanalangin pa niya ang kamatayan nito. Para sa kanya, ang buhay sa loob ng dungeon ay kasing mura lang ng langaw. Isang hamon na hindi pinalampas ng ating vampira. Sa halip na magalit, isang malamig na sagot ang ibinalik ni Eugene. Hindi masamang ideya, sabi niya habang nakatingin sa hambog na mersenaryo.
Kung mamatay ako, hayaan nating si Kalbo dyan ang pumalit sa pwesto ko. Kalbo, gulat na gulat ang lalaki dahil sa bansag ni Eugene. Maging ang espiritong si Miriam ay nanggagalaiti sa galit sa mayabang na ito. Alam na ni Eugene ang lahat. Ang little tricks ni Vergel, ang mga mercenary na upahan para patayin siya sa loob ng dungeon, lahat ng iyon ay bahagi lang ng entertainment para sa ating bida. Magiging masaya panoorin kung paanong hindi masusunod ang gusto niya, bulong ni Eugene habang hinahanda ang kanyang sarili para sa Blood Festival. Sa gitna ng bakbakan, hindi na nakaporma ang mga mercenary ni Vergel. Habang sila ay pabigat lang sa gilid, si Eugene ay parang isang dambuhalang kalasag sa harapan. Mag-isa niyang ginagawa ang trabaho ng 100 lalaki. Ramdam ng lahat ang kanyang overwhelming presence. Ngunit sa dilim, may isang mapanganib na nagpaplano. Ang isa sa mga traidor ay naghihintay lang ng isang pagkakataon. May hawak siyang poison-coated sword, isang talim na kahit isang gasgas lang sa mukha ni Eugene ay sapat na para tapusin ang laban. Kailangan ko lang ng isang pagkakataon para sa lason na ito. Isip ng traidor habang nanggagalaiti sa inggit. Dito na naglatag ng hamon si Eugene. Papasok na sila sa teritoryo ng mga mid-rank monsters. Isang lugar kung saan wala ng kasiguraduhan ang buhay ng sinuman. Tanging ang mga matatapang at kayang sumabay lang ang pwedeng sumunod, deklara ng ating commander. Agad na sumunod ang mga traidor. Para sa kanila, ito na ang tsansang hinihintay nila para itumba si Eugene sa gitna ng kaguluhan. Akma sanang sasama si Raban, pero pinigilan siya ng matalas na isip ni Partek. Tigil, dito lang tayo maghihintay. Bulong nito, napansin ni Partek ang kakaibang aura ni Eugene. May ibang plano ang ating bida, isang planong hindi kasama ang kanyang mga tunay na kakampi. Habang naglalakad sa kailaliman ng dungeon, naalala ni Eugene ang kanyang kaibigan na si Galfredic. Kung nandito si Galfredic, paano kaya niya hahawakan ang mga basurang ito? Tanong niya sa sarili, isang mahusay na leader si Galfredic, kayang itaas ang moral ng kahit sinong napanghihinaan ng loob. Napansin ni Eugene na handa na ang mga traidor. Binunot na nila ang kanilang mga espadang may lason. Pero bago pa man sila makagalaw, isang malamig na tinig ang bumasag sa hangin. So, ititigil niyo na ang pag-arte? Mabuti, kung gusto niyo talagang mamatay, pagbibigyan ko kayo. Biglang nagliyab ang kaguluhan. Isang higanteng waterball ang bumulaga sa kanila. Ano ito? Marunong din siyang mag-magic? Sigaw ng mga mercenaries. Sa isang iglap, nabasa ang lahat ng kanilang sulo. Namatay ang apoy. Naglaho ang liwanag. Ang buong mid-rank area ay nabalot ng kadiliman. Takot. Yun ang mararamdaman mo sa bawat mersenaryo. Nagkakabungguan, nagsisigawan, at nagkakasakitan sila sa dilim. Huwag mo akong itulak. Muntik na kitang masaksak. Sa gitna ng bulag na pakikipaglaban, nagsimula na ang massacre. Hindi nila makita si Eugene, pero nararamdaman nila ang bawat hiwa at bawat patak ng dugo. Isang malupit na realization ang pumasok sa isip ng leader ng mga traidor. Sa dilim, mas lalong naging madali para kay Eugene na magwala ng mag-isa. Sinubukan niyang sindihan ng sulo, pero bakit biglang tumahimik? Bakit wala na siyang marinig na sigaw mula sa kanyang mga tauhan? Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang malamig na bulong ang narinig niya sa likod ng kanyang tenga. Kailangan mo ba ng apoy? Hingal na hingal, nanginginig, lunok laway. Iyan na lang ang kayang gawin ng leader ng mga traidor. Isang malamig na bulong ang pinakawalan ng ating bida. Kung nahihirapan kang huminga, hayaan mong tulungan kita. Hindi komportable ang mga mata ng tao sa dilim, wika ni Eugene. Sa bawat salita ng ating bida, lalong sumasakal. Ang takot sa leeg ng mersenaryo. Iniharap siya ni Eugene sa malupit na katotohanan. Ngayon, nakikita mo na ba ng malinaw? Nakikita mo na ba kung sino talaga ang mandaragit at kung sino ang biktima? Sa isang iglap, nabaligtad ang mundo. Ang mersenaryo ay nagbitaw pa ng kanyang huling mura, halimaw ka. Lumabas si Eugene mula sa kailaliman ng dungeon, bitbit ang balitang yayanig sa pamilya Terwin. Sir Eugene, totoo ba ang balitang ito? Tanong ni Kamara na bakas ang gulat sa mukha. Pero bago pa man makasagot ang ating bida, sumingit na ang mastermind na si Vergel, pilit na nagmamaang-maangan sa kaguluhang nagaganap. Ngunit hindi nagpaligoy-ligoy si Eugene.
Pakinggan na lang natin ang mismong taong sangkot, wika niya habang inihaharap ang isa sa mga mersenaryo na nakaligtas. Sa harap ng lahat, umamin ang mersenaryo. Sinubukan kong patayin si John Eugene, sa utos ni Verhel Terwin. Nanigas si Verhel, pero bilang isang tusong ahas, agad niyang ibinaling ang sisi sa mersenaryo. Nasisiraan na ng bait ang taong yan, sigaw niya. Sinubukan pa niyang kumbinsihin si Maverick na ipaliwanag ng mabuti. Pero anong nangyari? Si Maverick, na dapat ay kakampi ni Verhel, ay tuluyan nang bumigay. Paano ko nagawang mag-angat ng kamay laban sa aking lord? Ang basurang gaya ko ay dapat nang mamatay, sigaw ni Maverick. Bigla itong tumalon sa bintana at tuluyan na itong nagpakamatay. Sa tingin ni Verhel, nabaliw lang si Maverick matapos makakita ng karahasan. Pero sa totoo lang, sino ba ang hindi mababaliw matapos makaharap ang halimaw na si Eugene sa dilim? Ngunit hindi mapigilan ni Kamara ang magduda. Ang mas kakaiba, Verhel, ay ang makita kang nakakahinga ng maluwag kahit may taong namatay. Wika niya. Sinubukan pa ni Verhel na baligtarin si Eugene. Wala ka bang dignidad bilang kabalyero? Bakit mo ako pinararatangan ng mga delusional na kwento? Isang tanong lang ang binitawan ni Eugene, Verhel, sa ngalan ng iyong dignidad bilang kabalyero, inosente ka ba talaga? Nang sumagot si Verhel ng oo, doon na inilatag ni Eugene ang kanyang balak. Hinamon niya ito ng trial by combat. Isang duel kung saan ang mananalo ang magtataglay ng katotohanan. Kumalat ang tsismis sa buong palasyo na parang apoy. Nag-utos raw ng pagpatay ang second young master. Sino ang target? Ang bagong bayani, si Sir John Eugene. Ang lahat ay nakatingin na ngayon sa front yard. Habang si Kamara naman, bilang bagong lord, ay walang magagawa kundi hayaan ang gabay ng Diyos na magpasya kung sino ang nagsasabi ng totoo. Nagsimula ang duel. Sugod agad si Verhel, desperadong tapusin si Eugene sa isang saksak lang. Pero sa gitna ng pagbabanggaan ng kanilang mga espada, biglang naalala ni Eugene ang kanyang nakaraan. Nahanap ko na ang vampira. Ipagbigay alam kay Sir Jungdert. Dito na natigilan si Eugene. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang mapait na realization. Isipin mo nga naman, hinabol ako ng isang basurang gaya nito sa loob ng 10 taon. Para kay Eugene, isang insulto na ang isang tulad ni Verhel ang naging dahilan ng kanyang pagtakas noon. Sa isang malakas na impact, lumipad ang espada ni Verhel at bumaon sa lupa. Naiwang nakatulala ito, nanginginig ang mga kamay at walang depensa. Pero imbes na tapusin siya agad, isang malamig at mapang-uyam na utos ang ibinigay ni Eugene. Pulutin mo yan. Hindi naman mahina si Verhel sa larangan ng espada. Pero sa pagkakataong ito, kahit ang mga taong walang alam sa pakikipaglaban ay nakikita ang katotohanan na si John Eugene ay nasa ibang level. Sa bawat galaw ni Eugene, tila ba nakikipaglaro lang siya sa isang bata. At sa isang iglap, isang mabilis na hiwa ang bumasag sa hangin. Napasigaw ang lahat ng dumanak ang dugo. Pinutol ni Eugene ang kanang braso ni Verhel. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Kamara, tama na. Pero malamig na hinarap siya ni Eugene. Tama na, tumabi ka, Lord Terwin. Hindi pa tapos ang laban. Wika niya. Sinubukan ni Kamara na isalba ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagdedeklara kay Eugene bilang panalo. Inutusan niya si Verhel na kilalanin ang kanyang pagkakamali at magsisi sa kulungan. Pero ang pride ni Verhel, mas matigas pa sa bakal. Kinuha nito ang espada at sumugod kay Eugene. Wala akong ginagawang mali, sigaw ni Verhel habang nanggagalaiti sa galit. Sinisi niya ang lahat kay Eugene. Para sa kanya, kung hindi sana lumitaw ang ating bida, hindi siya mapapahiya ng ganito. Pero habang nagsisisigaw si Verhel, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Biglang hindi niya na may galaw ang kanyang katawan. Ang mundo ay nagsimulang tumagilid. Sa isang mabilis at walang awang atake, tinapos ni Eugene ang buhay ni Verhel. Dapat ay kinuha mo ang huling pagkakataong ibinigay ng kuya mo, huling bulong ni Eugene habang nakatingin sa dugo ang katawan ng traidor. Naiwang tulala si Kamara habang tinititigan ang kanyang nakakaawang kapatid. Ang trial by combat ay tapos na. Ang katotohanan ay napatunayan na. Habang naglalakad palayo sa palasyo, nanghihinayang ang espiritong si Mirian. Hindi ba sayang? Tanong ni Mirian, ang mesenaryo na umamin kahapon. Siya pala ang kauna-unahang familiar na ginawa ni Eugene.
Pero imbes na panatilihin, ginamit lang siya ni Eugene para pilitin ang pag-amin ni Verhel bago tuluyang itapon. Para kay Eugene, wala itong panghihinayang. Masyadong mahina ang isip ng mersenaryo at hindi nito kayang tagalan ang pagiging isang vampire familiar. Kung hinayaan niya itong mabuhay, baka mabuko pa ang tunay niyang pagkatao. Sa madaling salita, ginamit lang niya itong patibong para matuloy ang trial by combat. At gaya ng sabi ng ating bida, papatakasin ko ba ang taong nagpakita ng pangil sa akin? Napailing na lang si Miriam. Wala ka talagang puso, Eugene. Ang isang vampire dapat ay may libu-libong alipin bilang simbolo ng kapangyarihan. Pero para kay Eugene, ang mga mahihina ay pabigat lang. Mas marami pang problema ang paglilinis sa kalat nila kaysa sa silbi nila. Maliban na lang, kung makahanap siya ng taong karapat-dapat. Ngunit habang nag-iisip si Eugene, isang balita ang yumanig sa Marin branch ng Palin Trading Company. Ano, si Sir Galfredic? Gulat na sigaw ni Pretchella. Ayon kay Billmore, ang buong lugar ay nasa gitna ng kaguluhan ngayon. Bakit? Dahil ang dambuhalang kabalyero na si Galfredic ay pumasok sa dungeon. At ang mas nakakakilabot, 2 linggo na siyang hindi nakakalabas. Pagpasok pa lang ni Eugene sa opisina ni Pretchella, ramdam na ang bigat ng tensyon. Sir Eugene, welcome. Nabalitaan namin ang tagumpay mo sa Terwin, bati ni Billmore. Pero hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida. Diretso sa punto, ano ang nangyari kay Sir Galfredic? Dito na inilatag ni Pretchella ang nakakangilabot na katotohanan. 2 linggo na ang nakalilipas, lumahok si Galfredic sa isang labyrinth subjugation sa domain ni Count Evergrow. Pero sa gitna ng raid, bigla siyang nawala, mag-isa. Nagpadala na ng search party. Hinalughog nila ang bawat sulok ng mid-rank monster area, pero wala silang nahanap kahit isang gamit o bakas ni Galfredic, wala. Iisa lang ang ibig sabihin nito, pumasok si Galfredic sa high-rank monster area, ang teritoryo kung saan maging ang mga pinakamalakas na knight ay hindi na nakakabalik. Pagdating sa Evergrow domain, sinalubong si Eugene ni Lord Jevon Evergrow, ang panganay na anak ng House Evergrow. Mas bata at mas gwapo ka pala sa personal, bati ni Jevon. Pero hindi tayo narito para sa papuri. Agad silang tumuloy sa loob para pag-usapan ang masalimuot na sitwasyon ni Galfredic. Ayon kay Jevon, tila nagpadala raw ang dambuhalang si Galfredic sa kanyang ambisyon. Plano sana nilang bigyan ito ng official appointment, kung magtatagumpay sa raid, pero hindi nila inaasahan na papasukin ni Galfredic ang upper levels ng mag-isa. Isang lugar na ayon kay Jevon, ay hindi na napasok ng House Evergrow sa loob ng mahigit 100 taon. Dito na pinalabas ni Jevon ang nakakatakot na katotohanan. Sa kailaliman ng labyrinth, naninirahan ang tinatawag nilang Master of the Labyrinth, isang nilalang na hindi lang basta nakatira doon, kundi siya ang namumuno sa buong kuweba. Ayon sa kabalyero, nabulag daw si Galfredic sa paghahangad ng karangalan kaya ito nagpadalos-dalos. Ipinakilala rin ni Jevon ang kanilang kabalyero, si Sir Lugates. Siya ang namuno sa subjugation party kasama si Galfredic bago ito nawala. Pero imbes na impormasyon tungkol sa labyrinth ang ibinigay ni Lugates, isang nakakatuwang katotohanan ang ibinida niya kay Eugene. Alam mo ba, Sir Eugene? May pagkakapareho tayong dalawa. Pareho nating tinalo si Galfredic. Pagmamalaki ni Lugates, champion daw siya ng Evergrow tournament, at para sa kanya, isang interesadong nagkataon. Isang malamig na bara ang isinagot ng ating bida. Importante ba yan ngayon? Agad na sumingit si Lord Jevon para mawala ang tensyon. Humingi siya ng paumanhin kay Eugene dahil sa mga nangyari at kinilala ang malalim na pagkakaibigan nina Eugene at Galfredic. Pero dito na inilatag ang katotohanan. Sa loob ng 100 taon, sa bawat pagsubok na tapusin ang upper levels, ang buong grupo ay naglalaho na parang bula. Dahil dito, may mahigpit na rule ang House Evergrow. Kapag lumampas na ng 1 buwan ang pagkawala, opisyal na silang idedeklarang patay na. 3 linggo na ang nakalilipas mula nang mawala si Galfredic. Ibig sabihin, 1 linggo na lang ang natitira para mahanap siya ng ating bida. Kung hindi, ititigil na ng Evergrow ang lahat ng suporta. Gusto na sanang sumugod agad ni Eugene, pero pinigilan siya ni Lord Jevon. Kalma lang Sir Eugene. Hindi ito palengke na basta-basta mo lang papasukin, wika niya.
Humingi si Jevon ng 3 araw para ihanda ang isang subjugation party kasama si Sir Lou Gates. At isa pa, magtatalaga pa raw sila ng isang bagong hire na mage para suportahan ang ating bida. Pero sa labas ng palasyo, hindi na nakatiis ang espiritong si Miriam. Nakakainis ang walang hiya na yun. Pati na yung isang mayabang. Punong-puno sila ng kalokohan, sigaw ni Miriam. Para sa kanya, malinaw na may itinatago ang mga taga-Evergrow. Maging si Eugene ay hindi kumbinsido. Maraming bagay ang hindi nagtutugma. Naalala niya ang huling sinabi sa kanya ni Galferdic bago sila maghiwalay. Kukunin ko ang credit sa raid na ito para makakuha ng appointment mula sa Count of Evergrow. Ibig sabihin, bago pa man pumasok sa labyrinth si Galferdic, napagdesisyonan na dapat ang kanyang posisyon. Bakit biglang nagbago ang isip nila? Bakit kailangan pa siyang isalang sa labyrinth subjugation para lang sa isang test? Habang naglalakad si Eugene sa bayan, lalong hindi nagtutugma ang mga piraso ng puzzle. Kilala niya si Galferdic, hindi ito susugod sa panganib ng walang sapat na paghahanda at kompetenteng kasama. Pero bago pa man niya malutas ang misteryong yon, isang mas malaking kaguluhan ang sumalubong sa kanya sa gitna ng kalsada. Darating ang Messiah, sigaw ng isang lalaki sa gitna ng kumpol ng tao. Isang propesya ang kumakalat. Kapag nagkaroon daw ng red shadow sa buwan, bababa ang galit na goddess of victory para ubusin ang lahat sa lupain. Ayon sa kulto, nagsimula na ang kalamidad dahil sa mga pagyanig sa lupa at ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop sa paligid ng labyrinth. Maging ang pagkawala ni Galferdic ay ginagamit na nilang pananakot sa mga tao. Teka, di ba yung dambuhalang kabalyero ang tinutukoy nila? Tanong ni Miriam. Utos ng kulto, mag-alay ng dugo ng baka at magsagawa ng ritual para maligtas sa Crimson Land. Isang serye ng kalokohan para kay Miriam, pero para kay Eugene, iba ang kanyang nararamdaman. Hindi ito ang atmosfera ng isang normal na bayan, bulong ni Eugene. Ramdam niya ang bigat ng takot at desperasyon ng mga mamamayan. Pero may isang bagay na mas kumuha ng atensyon niya. Ang mga hayop na namamatay dahil sa lindol. Napaisip si Eugene, kung nagkaroon ng lindol malapit sa labyrinth, posible kayang may bahagi nito ang gumuho. At ang mga halimaw, posible kayang nakakalabas na sila sa mga bitak ng kuweba. Kung ganoon nga ang sitwasyon, bakit pumasok pa rin si Galferdic sa kabila ng panganib? Hindi na makapaghintay si Eugene. Alam niyang masyadong matagal ang 3 araw na hiningi ni Lord Jevon, kaya nagdesisyon siyang manmana ng labyrinth ng mag-isa. Pero habang naglalakad, isang boses ang narinig. Sino ang mag-aakala na makakakita ako ng vampira rito? Isang babae ang lantarang bumati sa kanya sa gitna ng sikat ng araw. Ayon sa misteryosong babaeng ito, halos naubos na raw ang mga vampira dahil sa pinagpapatay ng mga banal na kabalyero, kaya bilib siya sa lakas ng loob ni Eugene na lumakad-lakad sa labas. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, agad siyang kinaladkad ni Eugene sa isang madilim na eskinita at sinakal. Sino ka? Paano mo ako nakilala agad? Banta ni Eugene. Isang maling sagot lang at madudurog ang leeg ng babae. Pero sa gitna ng panginginig, may isang pangalang binitawan ng babae na nagpahinto kay Miriam. Ako. Ako ay isang blood shadow. Biglang nag-hysterical si Miriam. Huwag mong patayin. Isang mage ang babaeng yan. Sigaw ng espiritu, ang Blood Shadow School ay isang grupo ng mga mages na sa loob ng maraming henerasyon ay nagsilbi bilang mga loyal servants ng mga vampira. Pero dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Eugene, nawala ng malay ang babae. Kailangan mong pakawalan ang leeg ng isang tao bago ito makasagot. Pagalit na sinabi ng babae. Wala nang nagawa ang ating bida kundi ang humingi ng paumanhin. Matapos ang aksidente, sa wakas ay nagpakilala na ang ating misteryosong mage. Siya si Sir Enor Romari mula sa Blood Shadow School. Ang kanilang paaralan ay sadyang nagsisilbi sa mga vampira bilang mga tapat na tagapaglingkod. Kaya naman pala isang singhut lang niya sa hangin, alam na niyang si Eugene ay isang member ng Dark Race. Inamin ni Romari na siya nga ang mage na ipapadala ni Lord Jevon para samahan ang ating bida. Pero bago pa man sila pumasok sa labyrinth, may itinanong si Romari na kinaasar ng ating bida. Balita ko, napakalalim daw ng pagkakaibigan niyo ni Galferdic. Sa isip-isip ni Eugene, kapag nahanap ko ang Galferdic na yan, tatahiin ko talaga ang bibig niya.
Pero heto ang mas mahalagang balita, kasama si Romari sa mismong party kung saan nawala si Galfredic. Agad na nag-usisa si Eugene sa mga detalye. Ayon kay Romari, sumama siya sa subjugation para sa mga byproducts. Sa loob ng 100 taon, ang bawat sulok ng Evergrow Labyrinth ay kabisado na ng lahat, maliban na lang sa mapanganib na upper levels. Dahil dito, kampante ang lahat habang sumusugod sa kailaliman. Akala nila ay routine raid lang ang lahat, hanggang sa magbago ang ihip ng hangin. Isang nakakanginig na dagandong ang yumanig sa buong labyrinth. Kasabay nito ang isang malakas na lindol. Sa gitna ng malakas na lindol sa loob ng labyrinth, gumuho ang kinalalagyan ni Romari. Akala niya ay katapusan na niya, pero ang dambuhalang si Galfredic, na nasa hulihan para magbantay, ang sumalo sa kanya. Iniligtas ni Galfredic si Romari, pero kapalit nito ay ang sarili niyang pagkahulog sa madilim na kailaliman. Habang ang lahat ay isinisisi kay Galfredic ang lindol dahil binuksan daw nito ang forbidden door ng upper levels, alam ni Romari ang totoo. Napagtanto ni Eugene, hindi nagtutugma ang kwento ni Jevon. Ngunit may isa pang revelasyon si Romari na magpapatayo ng balahibo ni Eugene. Sa mismong lugar kung saan nahulog si Galfredic, may nakita siyang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang dambuhalang mga mata na nakaguhit sa sahig ng kailaliman. Naalala niyo ba ang mga flyer ng kakaibang kulto sa bayan? Ang Messiah na sinasabi nilang darating. Ayon kay Romari, ang simbolo sa flyer at ang mata sa kailaliman ng labyrinth ay iisa. Ang propesya, ang lindol, at ang pagkawala ni Galfredic, lahat ng ito ay konektado sa iisang madilim na plano. Sambahin, darating na ang Messiah, sigaw ng mga kulto. Sa bawat patak ng dugo at laman, hinahanda na nila ang paggising ng isang nilalang na magdadala raw ng kaligtasan. Kumpleto na ang probisyon. Narito na ang mga mersenaryo at Templars. Handa na ang lahat para sa muling pagpasok sa Evergrow Labyrinth. Pero bago pa man makahakbang si Eugene, heto na naman ang mayabang na si Sir Lou Gates. Excited ka na bang makita ang malapit mong kaibigan? Pang-uuyam nito, sana lang hindi bangkay ang bitbitin natin pabalik. Malamig na sagot ni Eugene, hindi siya ang tipo ng tao na madaling mamatay. Sa isip-isip ni Eugene, gusto na niyang pumasok noon pa, pero kailangan niyang bantayan si Lou Gates ng malapitan. Nakayanan mo ang 3 linggo, Galfredic. Alam kong makakaya mo pa ang dagdag na 3 araw. Isang grupo ng mga Templars mula sa monastery ng House Evergrow ang lumapit kay Eugene nang may matinding paghanga. Isang karangalan ang makasama sa laban ng isang kabalyero na katulad niyo. Wika nila. Naantig raw sila sa sakripisyo ni Eugene para sa kanyang kaibigan. Sa ngalan daw ng Diyos, magsasama-sama sila sa laban. Muntik nang mabulunan sa tawa ang espiritong si Miriam. Sinasabi nila yan sa isang vampira. Maging si Lou Gates ay napahanga. Bihira raw na magpakita ng interes ang mga Templar sa isang kabalyero. Baka gusto mong magpalit class bilang banal na kabalyero balang araw, Sir Eugene, biro ni Lou Gates. Hindi pa rin matigil sa kakatawa sina Miriam at Romari sa likuran. Isang vampirang banal na kabalyero, sa isip nila habang nakatingin sa seryosong mukha ni Eugene. Pero bago pa sila tuluyang mahulog sa katatawanan, agad na nag-focus ang ating bida. Inutusan niya si Partek na lumapit dahil mayroon siyang ipapagawa. Sa gitna ng dambuhalang artificial space na ito, ang buong grupo ay nagkakarga muli ng kanilang tubig. Manghang-mangha si Miriam sa lakas ng enerhiya ng tubig sa paligid. Para kay Eugene, ang labyrinth na ito ay tila isang kuta, isang lugar kung saan kahit papano ay posible ang mabuhay. Sa isip-isip niya, kung sakaling dumating ang araw na kailangan niyang magtago sa mundo, ang kailalimang gaya nito ay isang perpektong kanlungan. Pero biglang sumingit ang boses ni Lou Gates, na tila nababasa ang nasa isip ni Eugene. Bagay na bagay ang lugar na ito para sa mga masasamang bagay na gustong magtago, di ba? Banat nito, isang malupit na paaring na nagpatigil kay Eugene. Pinuri ni Lou Gates ang galing ni Eugene dahil walang namatay sa kanilang paglalakbay. Gaano pa kalayo ang lugar kung saan nawala si Galfredic? Tanong ni Eugene. Pero imbes na sagot, isang mapanuyang ngiti ang ibinalik ni Lou Gates. Pinapakalma niya si Eugene at sinabing dapat siyang pagkatiwalaan ito dahil ang House Evergrow raw ay dalubhasa sa lahat ng patibong sa labyrinth na ito.
Ngunit hinarap siya ni Eugene ng isang matalas na katotohanan, kung kabisado niyo ang patibong, bakit laging may namamatay sa bawat raid? Dito na lumabas ang tunay na kulay ni Lugates. Sa isang nakakangilabot na tawa, sinagot niya si Eugene. Isipin mo na lang sila, bilang mga alay para makalabas tayo rito ng buhay. Ang lindol sa Evergrow Labyrinth ay hindi isang natural na sakuna, ito ay isang mekanismo na kabisado ni Lugates ang oras ng pagpapalit. Dito mismo, Sir Eugene. Ito ang shortcut sa upper levels, sabi ni Lugates habang nagbabago ang anyo ng mga pader. Sa isang iglap, bumukas ang lupa sa ilalim ni Eugene at Romari. Doon na napagtanto ng ating bida. Pinag-aralan ni Lugates ang labyrinth para sadyang ihulog si Galfredic noon. Matapos ang pagyanig nasa kailaliman na sila. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakita nila si Galfredic. Walang malay, sugatan, pero buhay pa. Kailangan natin siyang ilabas dito agad. Sa loob-loob ni Eugene. Pero bago pa man sila makaalis, isang dambuhalang minotaur ang biglang sumulpot mula sa kawalan. Paano nagkaroon ng ganyang halimaw dito? Sigaw ni Romari. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Eugene para itumba ang halimaw. Sa gitna ng pag-atake, biglang natilapon ang ating bida sa lakas ng sigaw ng halimaw. Imbes na atakihin si Eugene, hinampas nito ang sahig sa tapat ni Galfredic. Gumuho ang sahig. Nahulog si Galfredic patungo sa susunod na palapag, ang kailaliman kung saan naghihintay ang kamatayan. Desperadong tumalon si Eugene para saluhin ang kanyang kaibigan, handa siyang makipag-unahan sa tadhana. Pero bago pa man siya makaabot, isang pader ng mahika ang humarang sa kanya. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Eugene kay Romari. Galit na galit si Eugene. Hinarangan siya ni Romari sa huling pagkakataon na mailigtas si Galfredic. Sumusobra ka na, Romari. Banta ng ating bida, pero hindi nagpatinag ang mage. Sa harap ni Eugene, inamin ni Romari ang kanyang motibo. Hindi ko hahayaang magpakamatay ang isang vampira sa harap ko. Isang minotaur ang kalaban nila, isang high-rank monster na kayang pumatay kahit ng isang immortal. Para kay Romari, kailangang kumalma ni Eugene. Kung susugod siya ng walang plano, kamatayan lang ang naghihintay sa kanya. Pero habang nagtatalo ang dalawa, muling yumanig ang paligid. Ang mga pader ay muling gumalaw, at sa likod ng gumuguhong istruktura, lumitaw ang mukha ng tunay na traidor. Masyado pala kitang minalit, Romari, sabi ni Lugates mula sa likod. Akala niya ay isang hamak na pipitsugin lang ito na marunong lang gumawa ng chimeras. Lugates, sigaw ng ating bida. Hindi na nakapaghintay si Eugene. Sa isang iglap, sinakal niya si Lugates ng buong lakas. Ikaw pala. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganoon ang kalagayan ni Galfredic. Sigaw ng ating bida, pero imbes na matakot, tumawa lang ang traidor. Sabi ni Lugates, ginawa lang daw niya ang pabor na ipakita kay Eugene ang kanyang kaibigan dahil sa sobrang desperasyon nito. Sa gitna ng sakalan, biglang hinawakan ni Lugates ang kamay ni Eugene at inalis ito ng parang wala lang. Isang pambihirang lakas na hindi normal para sa isang tao. Napansin agad ni Romari ang isang kakaibang pattern sa kamay ni Lugates, isang magic formula na ginagamit para manako at manahin ang lakas ng ibang nilalang. Inilahad ni Romari ang nakakapangilabot na katotohanan. Isa itong ipinagbabawal na mahika. Dati ay ginagamit lang ito sa pagitan ng mga tao, pero nang simulan na nilang magnakaw ng lakas mula sa mga halimaw, tuluyan na itong ipinagbawal. Ipinagbabawal na mahika? Isang duwag na dahilan lang yan ng mga gustong sarilihin lang ang kapangyarihan, sigaw ni Lugates. Para sa kanya, sila ang mga taong pinili. Naniniwala siya na kapag bumaba na ang kaguluhan sa mundo, sila lang ang ililigtas ng kanilang Diyos. Hindi na nakapagpigil si Eugene. Binasag niya ang pride ni Lugates. Ninakaw mo lang pala ang lakas ng iba para talunin si Galfredic, tapos ipinagmamalaki mo sa akin na parang sayo yan. Sa isang iglap, nag-uumapaw na itim na enerhiya ang bumalot sa katawan ni Eugene. Maging si Romari ay hindi makapaniwala, kaya ba talaga ng isang ordinaryong vampira ang ganito katinding kapangyarihan? Tanong niya sa sarili. Napansin din ito ni Lugates. Hindi lang pala siya ang may itinatagong lakas. Pero imbes na makipaglaban ng patas, mas pinili niya ang madayang paraan. Wala akong balak magpigil dito, sabi niya habang isang malakas na tunog ng mekanismo ang yumanig sa paligid. Gumuho ang sahig sa ilalim ni Eugene at Romari.
Nahuhulog na naman sila sa kailaliman. Pero sa gitna ng pagbagsak, nagpakitang gilas si Romari, gumamit siya ng mahika para makatapak sila sa hangin ng isang sandali. At ang ating bida, hindi siya papayag na mahulog ng ganang-ganon na lang. Sa isang mabilis na kidlat na atake, nagawa niyang sugatan ang mukha ni Lugates bago tuluyang sumara ang pader. Naiwang mag-isa si Lugates sa itaas, hawak ang kanyang dugo ang pisngi. Dito na niya inamin ang katotohanan, kung hinarap kita ng direkta, hindi ko matitiyak ang aking panalo. Sa isip niya, ang ating bida ang huling alay na magkukumpleto sa kanilang ritual. Pagbagsak ni na Eugene sa pinakailalim, halos hindi na makagalaw si Romari. Hindi ko na kayang gawin ang magic circle. Sigaw niya sa gitna ng pagkahulog. Nagsisisi na siya, dapat pala ay hindi niya inalintana at tumakbo na. Pero sa kabila ng reklamo ni Romari, may isang bagay lang na nasa isip ni Eugene, ang dugo ang katawan ni Galfredic. Binuhat niya ito at hinarap sa nanghihinang mage. Kaya mo ba siyang iligtas? Kahit hindi niya specialty ang healing magic, napilitan si Romari na gawin ang lahat. Dumating si Miriam at inulat ang kanyang natuklasan. Inikat na niya ang buong paligid, at ang resulta, walang exit, walang pader na pwedeng batasin, walang lagusan pabalik sa itaas. Ito ang dulo ng labyrinth, isang selyadong kwarto na ginawa para sa iisang layunin, ang ritual ng pagsasakripisyo. Ngunit may mas matinding revelasyon si Miriam. Bilang isang espiritu ng tubig, dapat ay kontrolado niya ang lahat ng tubig dito. Pero sa kwartong ito, tila may ibang puwersa na humahadlang sa kanya. Nakita na ni Eugene ang tinutukoy ni Romari, ang dambuhalang mata na nakaguhit sa kailaliman. Pero may mas malaking problema, bakit hindi makontrol ni Miriam ang mga likido? Sa isang paliwanag, sinabi ni Miriam, dugo lang ng patay ang kaya kong kontrolin. Ibig sabihin, ang may-ari ng dugong ito ay buhay pa. Kasabay ng revelasyong ito, muling lumitaw ang Minotaur mula sa dagat ng dugo. Inutusan ni Eugene si Miriam na hanapin ang labasan sa anumang paraan, habang siya naman ang magsisilbing kalasag. Hindi pa rin nakakagalaw si Galfredic, kailangang mapatigil ko ang halimaw na yan, sa loob-loob ng ating bida. Nagsimula ang bakbakan. Ang Minotaur ay hindi lang basta malakas, naglalabas ito ng mga matatalim na liwanag para atakihin ang ating bida. Pero sa bilis ng isang vampira, nagawa ni Eugene na iwasan ang lahat ng ito at makalusot sa ilalim ng mga paa ng higanti. Ngayon na, sa isip niya sabay saksak sa paa ng Minotaur, pero, naputol ang kanyang espada sa tigas ng balat nito. Hindi pa tapos ang halimaw. Nagpakawala ito ng isang dambuhalang apoy na nagmumula sa kanyang bibig. Sa isang mabilis na pag-ilag, muntik nang mahuli si Eugene, pero sinundan pa ito ng sunod-sunod na atake ng mga matatalim na liwanag. Hindi sapat ang isang ordinaryong espada. Kahit ang pinakamalakas na saksak ni Eugene, hindi man lang nag-iwan ng gasgas sa balat ng Minotaur. Dahil dito, binalot ni Eugene ang kanyang putol na espada ng itim na kaliskis at muli itong sumugod. Masyadong mababaw, sa loob-loob niya, pero bago niya pa ito masundang tagain, isang malakas na kontra-atake ang tumama sa kanya. Tumalsik ang ating bida sa pader at bumagsak sa lupa nang walang kalaban-laban. Habang nanghihina si Eugene, desperado na rin si Romari. Sir Galfredic, gising na. Ang kaibigan mo ay nasa panganib. Pakiusap niya sa walang malay na kabalyero. Pero ang Minotaur, wala itong awa. Nakita nito ang mas madaling biktima at itinuon ang pag-atake kina Romari at Galfredic. Sa kabila ng masakit na katawan, pilit tumayo si Eugene. Pambihira, sigaw niya habang tumatakbo para magsilbing kalasag ng kanyang mga kasama. Dito na bumalik ang isang pamilyar na pakiramdam, ang pakiramdam ng kawalan ng lakas. Mahigit 10 taon niyang dinala ang bigat na ito, dapat ay sanay na siya. Pero bakit sa pagkakataong ito, mas masakit pa ito kaysa noon? Bakit? Nawawala na ng pag-asa si Romari. Habang pinapanood ang pagkatalo ni Eugene, wala siyang ibang masabi kundi, sinabihan na kita, kahit vampira ka pa, hindi mo kayang talunin ang halimaw na yan. Sa kanyang isip, ito na ang katapusan. Humihingi na siya ng tawad sa kanyang master dahil hindi naging sapat ang kanyang galing para mabuhay sa kailalimang ito. Pero sa gitna ng kanyang pamamaalam, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Sir Eugene. Nagising na si Galfredic.
Pilit na idinidilat ang kanyang mga mata sa gitna ng matinding sugat at pagod. Desperado si Romari. Hoy, tayo na ang susunod na kakainin. Tumakas na tayo habang kaya pa. Pakiusap niya. Pero alam ni Galfredic ang katotohanan na hindi alam ni Romari. Sa isang mahinang boses, inamin niya ang lahat, hindi tayo makakatakas. Ginamit ako ng walang hiyang si Lugates para makuha si Sir Eugene. Doon lang napagtanto ni Galfredic ang lahat. Simulat sa pool, si Eugene ang target. Ang tanging kasalanan ni Galfredic ay ang pagmamalaki niya na siya ay kaibigan ng ating bida. At dahil doon, naging pabigat siya sa taong pinakanirerespeto niya. Kasalanan ko ang lahat ng ito dahil sa kahinaan ko. Bulong ni Galfredic habang pilit na tumatayo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, inamin ni Galfredic ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi lang basta paghanga ang nararamdaman niya kay Eugene, ito ay respeto sa lakas ng ating bida. Gusto sana ni Galfredic na maging sapat ang lakas niya para tumayo sa tabi ni Eugene bilang isang kapantay na mandirigma. Pero sa harap ng Minotaur, alam niyang hanggang dito na lang siya. Patawarin mo ako, Sir Eugene, bulong ni Galfredic. Sa isang huling akto ng proteksyon, binuhat at inihagis niya si Romari palayo sa panganib. Sana sa susunod kong buhay, muli akong isilang bilang isang kabalyero na magsisilbi sa'yo, kaibigan ko. Tinamaan si Galfredic. Sa harap mismo ng mga mata ni Eugene, nasaksihan niya ang sakripisyo ng kanyang kaisa-isang kaibigan. At doon, naputol ang huling tali ng pasensya ng vampira. Ang dagat ng dugo sa paligid ay nagsimulang gumalaw sa galit ni Eugene. Ang bawat patak ng dugo ay tila sumusunod sa kanyang kalooban, bumalat ito sa kanyang baluti na parang isang anino. Nagbago ang anyo ni Eugene. Ang kanyang mga mata ay naging kasing itim ng gabi. Wala nang pagtitimpi. Sa isang iglap na hindi man lang namalayan ng halimaw, ang braso ng Minotaur ay lumipad sa hangin. Ni hindi man lang nakakita ang halimaw ng anumang paggalaw. Hindi makapaniwala si Romari sa kanyang nasasaksihan. Ang katawan ni Eugene ay dumadaan sa isang nakakapangilabot na pagbabago. Ang bawat patak ng dugo sa paligid ay sumasamba at tumutugon sa kanya. Siguradong hindi siya isang ordinaryong vampira, bulong ni Romari. Sa gitna ng takot, tila napatawa na lang siya, dahil alam niyang nakasaksi siya ng isang makasaysayang sandali na walang sinumang tao ang nakakita. Sa isang iglap, sumugod si Eugene. Wala ng espada, dahil ang kanyang mismong mga kamay ay sapat na para hiwain ang dambuhalang Minotaur. Pero sa bawat sugat na ibinibigay ni Eugene, may kakaibang nangyayari sa paligid. Napansin ni Romari, ang dambuhalang mata sa pader ay tuluyan ng bumukas. Kasabay nito, ang dagat ng dugo sa sahig ay biglang bumaba. Kahit isang high-rank monster ang Minotaur, masyadong mabilis ang paggaling ng mga sugat nito. Ibig sabihin, ang labyrinth mismo ang nanggagamot sa halimaw gamit ang dugong nakolekta nito mula sa mga handog. Ang labyrinth ay isang buhay na makina ng kamatayan, at ang Minotaur ang kanyang sisidlan. Habang iniiwasan ang bawat atake ng Minotaur, naintindihan na ni Eugene ang mekanismo, ang mga mata. Ang mga ito ang nagpapadaloy ng dugo para pagalingin ang halimaw. Isa-isang tinalon at dinurog ni Eugene ang mga mata sa pader. Sa bawat pagputok ng mata, isang agos ng dugong likido ang lumalabas. Sa wakas, naintindihan na ni Eugene ang katotohanan. Ang Minotaur ay hindi ang master ng labyrinth, ito ay isa lamang bantay. Ang daan-daang taong nawawala, ang mga pasilidad na ginawa para mabuhay ang mga tao sa loob, lahat ng iyon ay isang malaking bitag. Ang buong labyrinth na ito ay isang buhay na Diyos. Isang dambuhalang nilalang na kumakain ng mga tao sa sinasamba ng mga kulto. Sa isang sulok, ang mga kultista ay nasa gitna na ng kanilang baliw na panalangin. Galit ang ating Diyos. Uubusin niya ang lahat sa lupain na ito. Sigaw nila. Para sa kanila, ang Masaya lang ang makakapigil sa trahedya. Isang ulan ng kaligtasan ang hinihintay nila. At sa itaas ng kailaliman, nakatayo si Lugates na tila isang baliw na propeta. Pinapanood ang bawat pag-alo ng labyrinth, hinihimok ang Diyos na magwala pa sa galit. Sige, mahal na Diyos. Maging mas mapusok ka pa. Binuksan ko na ang iyong mata. Ngayon, oras na para dinggin mo ang aking mga dasal. Naglaho na ang dagat ng dugo. Hinigop na ng labyrinth ang bawat patak ng alay para sa huling yugto ng ebolusyon.
Sa harap ni na Eugene, ang Minotaur ay hindi na lang basta halimaw, ito ay naging isang dambuhalang anghel ng kamatayan. May mga pakpak at isang higanteng mata sa gitna ng dibdib, binasag nito ang kisame ng bawat palapag at lumipad patungo sa labas. Isang high-rank monster na tumatakas sa dungeon. Sigaw ni Romari sa takot. Hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan. At sa labas ng labyrinth, naghihintay ang isang bayan na walang kalaban-laban. Natagpuan na ni Miriam ang labasan sa gitna ng pagguho ng kuweba. Sir Eugene, kailangan na nating umalis dito. Pakiusap niya. Pero napahinto ang espiritu nang makita ang kanyang master. Nakatayo si Eugene sa harap ng malamig at duguan na katawan ni Galfredic. Ang matapang na kabalyero na naging kaisa-isang kaibigan niya sa mundong ito ay pumanaw na. Maging si Romari ay natigilan. Isang vampira, nagdadalamhati sa pagkamatay ng isang hamak na tao. Sa paningin ni Romari, si Eugene ay isang nilalang na may noble blood, isang vampirang hindi dapat nagpapadala sa emosyon. Pero heto si Eugene, nagtatago sa likod ng pagiging kabalyero para lang makabuo ng tunay na koneksyon sa isang tao. Nakalabas na ang Minotaur. Isang dambuhalang alulong ang yumanig sa buong bayan habang pinapanood ng halimaw ang kanyang mga susunod na biktima. Pero sa kailaliman ng gumuhing labyrinth, isang mas matinding revelasyon ang ibinubulong ni Romari sa ating bida. Sir Eugene, narinig mo na ba ang tungkol sa mga origin vampires? Ang mga origins ang pinakamataas at pinaka-noble na uri ng vampira. At ngayon, sigurado na si Romari, si Eugene ay nagtataglay ng dugong ito. Pero hindi lang tungkol sa status. Ayon kay Romari, ang isang origin ay may kapangyarihang buhayin ang sinumang kamamatay lang para gawin silang kanilang subordinate. Alam ni Eugene ang proseso, kailangan niyang kagatin ang leeg ng target at painumin ito ng sarili niyang dugo. Pero may malaking panganib, sinubukan na ito ni Eugene noon, pero hindi kinaya ng utak ng tao ang bagsik ng kanyang dugo. Nagiging baliw na halimaw lang ang mga ito. Ngunit naniniwala si Romari na magiging iba si Galfredic. Dahil sa taglay nitong mental fortitude at tibay ng loob bilang isang kabalyero, malaki ang tsansa na mapanatili niya ang kanyang katinoan at maging isang vampire knight na taglay ang lahat ng galing niya noong tao pa siya. Pero heto ang pinakamahirap na tanong. Papayag ba si Galfredic? Para sa isang marangal na kabalyero, ang mabuhay muli bilang isang vampira ay maaaring ituring na isang matinding insulto. Kapag nagising siya, baka imbes na pasasalamat ay atake ang ibigay niya kay Eugene. Ano sa tingin mo, Sir Eugene? Isang sugal na buhay at dangal ang nakataya. Wala nang oras para mag-alinlangan. Sa gitna ng gumuho na labyrinth, ginawa na ni Eugene ang pinakamapanganib na desisyon. Hindi ko alam kung ano ang tingin niya sa mga vampira, pero wala na akong ibang paraan kundi ang tanungin siya mismo paggising niya. At sa isang iglap, ibinaon ni Eugene ang kanyang mga pangil sa leeg ni Galfredic. Hindi ito gaya ng dati. Ang dugo ni Eugene ay mabilis na humubog sa katawan ni Galfredic na tila may sariling isip. Hindi na niya maialis ang kanyang mga ngipin. Kasabay nito, isang misteryosong boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang inheritance ritual ay nagsimula na. Ang subject ay pag-aari na ng Lord. Sa ilalim ng ritual ng dugo, ang kaluluwa at lakas ng subject ay magpakailanman ay kabilang sa kanyang amo. Isang dambuhalang liwanag ang pumutok mula sa katawan ni Galfredic patungo sa kalangitan. Isang inheritance na hindi lang nagbibigay ng buhay, kundi nagbubuklod sa dalawang kaluluwa bilang Lord at subordinate. Habang nagaganap ang milagro sa ilalim, impyerno naman ang samalubong sa ibabaw. Ang labyrinth ay tuluyan ng gumuho. Ang mga halimaw at ang dambuhalang Minotaur ay nagsimula ng ubusin ang mga inosenteng taga-nayon. Sa gitna ng dugo at apoy, nakatayo ang traidor na si Lugates. Sa wakas, narito na ang gantimpala para sa lahat ng sakripisyong ibinigay ko. Lumabas na ang tunay na baho ni Lugates. Ang plano niya, hahayaan niyang ubusin ng Minotaur ang buong bayan hanggang sa umabot sa tugatog ang desperasyon ng mga tao. At sa gitna ng dugo at apoy, lalabas siya bilang isang Messiah, ang tagapagligtas na papatay sa halimaw at sasambahin ng lahat. Ito ang gantimpala na hinihintay niya kapalit ng ilang taon na pag-aalay ng buhay sa labyrinth. Mamatay kayo, magmakaawa pa kayo, para sambahin niyo ako bilang inyong Diyos. Sigaw ni Lugates sa kanyang isip habang pinapanood ang pag-iyak ng mga bata at ina.
Pero bago pa man matuloy ang kanyang palabas, isang kidlat na bilis ang humarang sa mga halimaw. Sa isang kurap lang, tumigil ang pag-atake ng mga halimaw. At doon, sa gitna ng usok, tumambad ang isang pamilyar na anino. Hindi makapaniwala si Lou Gates. John Eugene. Anong ginagawa niya rito? Akala niya ay tuluyan ng hinigop ng Minotaur ang dugo ng ating bida. Inalay ko siya bilang huling sakripisyo, paanong buhay pa siya? Tanong ni Lou Gates habang dahan-daang lumalamig ang kanyang sikmura. Nagbago ba ang lakas ni Eugene sa bingit ng kamatayan? O sadyang hindi lang naintindihan ni Lou Gates kung anong klaseng nilalang ang kinalaban niya? Habang nanginginig ang traidor, isang malamig na boses ang kanyang narinig. Nakakatawa ang mukha mo Lou Gates, banat ni Eugene. At bago pa makasagot ang traidor, binitawan ni Eugene ang huling katanungan na nagpatigil sa mundo ni Lou Gates, alam ba ni Sir Jevon na ikaw ang may gawa ng lahat ng gulo na ito? Tapos na ang oras ng kwentuhan. Hinatulan na ni Eugene si Lou Gates. Magbabayad ka na sa mga kasalanan mo, dito mismo. Pero bago pa makakilos ang ating bida, isang dambuhalang anino ang biglang sumulpot sa likuran ni Lou Gates. Isang mabilis na saksak ang binitawan nito, pero dahil sa hiram na lakas, nagawa pang umiwas ng traidor. Hoy, na-miss mo ba ako? Isang boses na puno ng puot at kapangyarihan ang umalingaw-ngaw. Si Galfredic, pero hindi na siya ang sugatang kabalyero na iniwan sa kailaliman. Ang kanyang mga mata, nagliliyab na sa kulay pula. Oras na para maningil ako sa lahat ng pambabastos mo sa akin noong tournament, Heretic Lou Gates. Habang kinakaharap ni Galfredic ang kanyang mortal na kaaway, itinuon ni Eugene ang kanyang pansin sa dambuhalang Minotaur. Sa harap ng buong bayan, isang itim na kabalyero ang nakikipagbakbakan sa halimaw na pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ba't si Sir John Eugene yan? Tanong ng mga tao. Nandito siya para iligtas tayo. Dito na pumasok ang mga baliw na bulong ng propesya. Habang pinapanood nila ang husay ni Eugene, unti-unting nagbago ang tingin nila sa ating bida. Mali kayong lahat. Siya ang ating Messiah. Ang langit ang nagpadala sa kanya para sa ating kaligtasan. Sa isang huling hataw, sinunggaban ni Eugene ang malaking mata sa dibdib ng Minotaur at dinurog ito ng walang awa. Kasabay ng pagbagsak ng halimaw, naglaho rin ang magic mark sa kamay ni Lou Gates. Ang Diyos na sinasamba ng kulto ay tuluyan ng napatay. Humihiyaw si Lou Gates habang nararamdaman ang pagkawala ng kanyang hiram na lakas. Ang buong bayan ay nagkagulo, ang kanilang Diyos ay pumanaw na. Desperado na si Lou Gates. Kahit wala na ang kanyang hiram na lakas, pilit pa rin siyang sumisigaw, "Ako ang magmamana ng kapangyarihan ng Diyos. Ako ang magiging Diyos ng bagong era." Pero sa harap ni Galfredic, isang malaking biro na lang ang kanyang mga banta. Nasaan na ang lakas mo kanina? Pang-uuyam nito. Hindi makapaniwala ang traidor. Mas naging malakas, mas mabilis, at mas nakakatakot si Galfredic kaysa noong tournament. Habang nanginginig si Lou Gates, lumingon si Galfredic sa kanyang bagong Panginoon. "Master, ang iyong utos," paghingi niya ng pahintulot. Isang malamig na utos lang ang binitawan ni Eugene, "Ubusin mo silang lahat." Doon na nagtapos ang pangarap ni Lou Gates. Sa gitna ng kanyang pagtakas, hinarang siya ni Galfredic para singilin sa lahat ng kanyang pagtatraidor. Sa huling sandali ng kanyang buhay, napagtanto ni Lou Gates ang katotohanan, hindi tao sina John Eugene at Galfredic. Mga halimaw kayo. Pero huli na ang lahat. Ang huwad na Messiah ay nilamon na ng dilim na siya rin ang gumawa. Matapos ang mahabang gabi ng bangungot, kumalat ang katotohanan sa buong Evergrow Estate. Si John Eugene ay hinirang na bayani ng bayan. Saan man siya magpunta, binabaha siya ng mga talulot ng bulaklak at pasasalamat ng mga taong iniligtas niya. Pero para kay Eugene, hindi mahalaga ang titulo o ang papuri. Sapat na sa kanya na nakatayo muli sa tabi niya ang kanyang kaibigan. Dahil sa dugo ni Eugene, nagagawa na ring makita ni Galfredic ang makulit na si Miriam. "Ano to? Bakit umiiyak to?" tanong ni Galfredic. Habang nagpapakilala ang ating water spirit na si Miriam bilang first contractor at senior ng grupo, isang malaking revelasyon ang lumabas, dahil sa koneksyon nila kay Eugene, maging si Romari ay nakakakita na rin sa madaldal na espiritu. Kahit maingay yan, may silbi rin yan, biro ni Eugene. Pero bago pa man magdiwang ang bagong grupo, kailangang pag-usapan ang new normal ni Galfredic. Bilang isang vampira,
Kailangan na niyang uminom ng dugo ng hayop at iwasan ang isang bagay na mortal na kaaway ng kanilang lahi, ang sikat ng araw. Ibig sabihin ba nito, bawal na ako sa araw? Tanong ni Galfredik. Malamang, vampira ka na kaya, gusto mo bang maging abo? Sigaw ni Miriam. Pero si Galfredik ay may ibang plano. Imbes na makinig, lumabas siya at nagpaaraw para subukan ang teorya. Si Eugene na hirap magtago sa araw, tapos ikaw. Naputol ang sigaw ni Miriam nang makita ang resulta. Nakatayo si Galfredik sa gitna ng tirik na araw, walang sunog, walang abo, at higit sa lahat, buhay na buhay. Maging si Eugene ay napatulala. Paano nangyari to? Ayon kay Romari, ang mga origin vampires, ang pinakamataas at pinaka-noble na uri, ay hindi tinatabla ng sikat ng araw. Sila ang mga supreme beings na kayang lumakad sa ilalim ng init ng tanghali nang walang kahirap-hirap. At dahil si Galfredik ay direktang nakatanggap ng dugo ng isang origin, natural lang na maging daywalker din siya. Napanganga na lang si Eugene. Kung okay lang pala ako, bakit ako nagpakahirap magtago sa araw sa loob ng mahabang panahon? Natawa na lang si Galfredik. Naalala niya ang mga palusot ni Eugene noon, ang pagpapanggap na may lahing elf at ang laging pagtanggi sa hamon ng duel sa ilalim ng araw. Kaya pala laging may sombrero ang lolo niyo, biro ni Galfredik. Ngayong wala ng sikat ng araw na hahadlang, handa na siyang hamunin si Eugene sa isang tunay na tapatan. Pero bago pa makapagsimula ang sparring, may isang problema silang hinarap. Sinubukan ni Galfredik na tawagin ang pangalan ni Eugene, pero, hindi niya mabigkas. Ipinaliwanag ni Romari ang malupit na katotohanan, hindi mo na siya pwedeng tawagin sa pangalan niya. Kailangan mo na siyang tawaging master. Dahil sa inheritance ritual, si Galfredik ay hindi na lang basta kaibigan, siya ay isa ng opisyal na subordinate. At sa mundo ng mga vampira, ang hierarchy ay batas. Ano, bakit? Magkaibigan kami, reklamo ni Galfredik. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, hinarap ni Eugene ang kanyang naging pasya. Binuhay niya si Galfredik, pero alam niyang may kaakibat itong sumpa. Ito lang ang tanging paraan para iligtas ka. Pero mula ngayon, puno na ng panganib ang buhay mo. Baka mas mabuti pang nanatili kang patay. Inalok ni Eugene ang kanyang kaibigan ng kalayaan, kung nararamdaman ni Galfredik na trinaydor siya, maaari siyang umalis at hindi na sumama. Pero si Galfredik, isang marangal na kabalyero hanggang sa huli. Nakakagalit naman yan, kaibigan, sagot niya. Hindi mahalaga sa kanya kung tao pa siya o hindi. Ang mahalaga ay ang pagkakaibigan nila at ang katotohanang iniligtas siya ni Eugene. Hindi siya isang mangmang na makakalimot sa utang na loob. Subordinate. Ayos lang. Sasamahan kita kahit saan. At dahil subordinate na nga siya, hindi na talaga niya mabanggit ang pangalan ni Eugene. Reklamo dito, reklamo doon kay Romari, hanggang sa naisip na lang ni Eugene na baka kailangang tahiin ang bibig ng kanyang bagong kabalyero. Pero sa gitna ng kulitan, naalala ni Galfredik ang dalawang pamilyar na mukha, sina Blondie at Partek. Nasaan na nga ba ang dalawang to? Ayon kay Eugene, may ipinagawa siyang misyon sa kanila ng palihim, isang undercover operation na magiging susi sa kanilang susunod na hakbang. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.